lahat, kami ang Pangkunang Pakat at tatalakayin natin ngayon ang mga gawain patungkol sa bago, tuwing at pagkatapos ng lindol. At hindi natin mahuhulaan ng eksaktong oras at lugar ng lindol. Maaari tayong maganda upang maiwasan ang panganib at maprotektahan ang ating sarili. At para na rin maprotektahan ang ating mga mahal sa buhay. Una, i-secure ang mga mabibigat na bagay tulad ng mga larawan, salamin at istante sa dingding upang hindi mahulog at magdulot ng pinsala. Una, manatiling kalmado o huwag magpanik. Ang pagiging kalmado ang magbibigay sa iyo ng malinaw na pag-iisip para makapagdesisyon. Pangatlo, huwag tumakbo. Ang pagtakbo ay magdudulot ng pagkahulog at pinsala. Pagkatapos ng lindol, mahalaga ang pagiging maingat at pagsunod sa mga tamang hakbang para sa kaligtasan. Narito ang ilang mga dapat gawin. Una, suriin ang iyong sarili o ang iyong mga kasama. Tingnan kung mayroon kang sugat o pinsala. Kung mayroon man, humingi ng tulong medikal. Pangalawa, suriin ang iyong tahanan. Suriin kung may pinsala ba sa iyong tahanan, tulad ng mga bitak sa pader at pabagsak ng kisame. Kung mayroon man, lumayo at huwag pumasok sa nasirang bahagi ng bahay. Mag-ingat sa mga aftershocks. Ang mga aftershocks ay maaaring mangyari matapos ang isang malakas na lindol. Ang mga ito ay maaaring kasing lakas ng pangunahing lindol o mas mahina. Manatiling kalmado at handa sa mga aftershocks. Kung nasa loob ka, maghanap ng ligtas na lugar at sumilong. Kung nasa labas ka, tumayo sa mga gusali at iba pang instruktura. Makinig sa radyo, telebisyon para sa mga update at tagubilin mula sa mga awtoridad. Ang mga awtoridad ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa kaligtasan, mga evacuation center at iba pang mahalagang anunsyo. Sundin ang mga tagubilin ng mga awtoridad ng maingat. Ang kanilang layunin ay ang iyong kaligtasan. Tandaan, ang pagiging handa at ang pagsunod sa mga tamang hakbang ay makakatulong na mabawasan ang panganib ng pinsala sa panahon ng lindol.